Kakauwi lang natin, di pa tayo kumakain, nag-bis lang tayo at harap na tayo ng itong mga dala ko ngayon is gagawin natin yan ngayong gabi. Doon sa una nating bowl, gagawa tayo ng shots. Ang ingredients natin sa shots natin, syempre, main ingredient, di pwedeng mawala yan, luya. Ngayon, hindi ako nakabili ng orange. Ito na lang yung substitute ko. Pipino, lemon, at saka chia seeds. Ang alam ko, ang chia seeds, babad muna siya sa tubig. Ngayon, after natin makombine tong tatlo na to, ma-blend, pigain, alagyan natin pala to ng tubig, paminta, at saka honey. Tapos pipigain natin yan. Kukunin natin yung pinaka-juice niya. Tapos ito, ibababad natin sa tubig. Tapos pag lumobo na siya, pag kung ano yung makuha nating juice dito, ihahalo lang natin yung chia seeds na nakababad sa tubig. Kasi lumalaki ito eh. Anyway, bigay sa akin to ng katrabaho. Set aside muna natin. Pangalawa naman, kung ito, healthy, syempre gagawa din tayo ng hindi healthy. Pang balance. Nagawa tayo dito ng cookies. Ito, may butter tayo dito. Yan, nilabas ko lang siya para madaling i-fold. Harina, yan, asukal, meron tayo dyan. Ito, meron na akong parchment paper. Nakakita ako. Buti hindi ako bumili. Kasi ang dami nito. Parang ano yun, no? Hinidilaan yan, ha? Unahin muna natin, syempre, ito. Hindi, yung healthy muna. Dito muna yan. Aside muna natin yung sinful. Doon muna tayo sa healthy. Ang gagawin natin, chocolate chip cookies. Ngayon, may nakita akong andon dates. Baka lagyan ko ng dates. Yan, sabi ko sa inyo eh, mga kakaiba ito. Pucha, Emirati dates to. Tignan natin. Sarap to, parang prunes lang to. Lagyan mo natin or hindi? Let me know, bro. Pag nilagyan natin ito, tapos chocolate, parang overpower na masyado yun, no? Hindi na plain. Dito sa dalawang project na to, nagawa ko na to ng isang beses each. Ang gagawin natin, i-correct natin lahat ng mali natin dun sa mga una nating attempt. Gumawa na ako ng cookies isang beses, gumawa na ako ng ginger shots isang beses. I-correct natin lahat ng mga pagkakamali natin. Ma-achieve natin yung magandang resulta. Unahin muna natin tong ginger shots. Siyempre kailangan natin dyan ng blender. Yeah! Yan. Siyempre, basurahan. First step natin dito, babad muna natin yung chia seeds. Babad muna natin yung chia seeds. Sa mga nagtatanong, ang benefits ng chia seeds, based sa research ko, mababaw lang naman yung research ko, antioxidant siya. High in fiber, antioxidant, immune system, yan. Paganda sa balat. So, babad muna natin yung chia seeds. So, ito freestyle to hindi pa ako, never pa ako nito tumulobo to, parang sago yan eh. So, siguro, lagay na natin Yan. Hintayin natin siya lumobo. Set aside natin. Irerekta na natin yung mga... Irerekta na natin dito sa blender. Yung dalawang dulo niya. Ako hindi ko na binabalatan eh. Ay, dati pala kaya masarap yung... ko. Kasi, ilagyan ko siya ng apple. Bali yung una kong gawa ng shots. Konti yung ginger. Tapos... may lemon, may apple, kaya siguro masarap siya, hindi siya mahirap inumin. Kasi yung mga nakikita ko sa TikTok, sa Reels, pag umiinom talaga sila ng ginger shots, talagang hindi mo maipinta yung mga itsura nila eh. So ito, pangalaw. So since wala tayong apple, tsaka orange, ang magiging substitute natin ito. Hindi ko na tinatanggal yung balat nito kasi sasalain nyo naman yan eh. Mas marami tong luya natin ngayon at walang pampasarap. Kaya tingin ko, mas matapang to. May peeler doon, ayoko lang kunin. Ito, talagyan natin ng paminta. Medyo damihan natin. Anong balita sa konting honey lang para hindi masarap nga. Konting pampakondisyon lang. Yeah. Tapos tubig, konti lang din. Tama na yun. Konti lang to. Tinatry ko maging healthy eh. Lock natin. Ito. Pure nga eh, pure. Dagdag tayo konti lang. Pag inamoy mo siya, ang mangingibabaw na amoy sa kanya, lemon talaga actually. Pero matapang yan. Maanghang. Ang dali siya ng buhay natin kung meron tayong mechanical juicer. Sarap yun kahit anong ilagay mo ron. Orange, matino sa gitna, salpak mo doon. I-juice niya na yun, hiwalay niya na yung parang pinaka-ano. Tingnan, solid yan. Hayaan muna natin itong mag-settle ng mga 5 minutes. Tapos pipigain natin yan gamit. Ang cloth na to, kagaya nung sa, ako sa vlog, pang skirting to sa mga lamesa. Yung mga pinagpapatungan ng mga utensils, tas na mga nakatuping ganyan-ganyan. Yun, wala akong iba eh. After niya mag-settle, yan. Gawin natin dito at pipigain natin yan. After natin mapiga, pag nalagay na natin lahat ng juice, ilalagay natin dito yan.
Tapos, i-combine natin to. Combine natin tong chia seeds. Ganyan na itsura nyo. Kasi ito straight, iniinom lang naman to eh. Pero gusto ko lang siya ilagay. Experiment lang. Tsaka hindi pa kasi ako nakakatry yan. So, papakita ko na lang sa inyo yung finished product ng ating ito at titikman natin siya. Itong itsura na, nakapaglipit na rin tayo ng konti. At ganito yung pinaka-itsura niya. Sa totoo lang, hindi siya masarap tignan. Ang pangit niya tignan. Okay. Yung, I guess, mga 400 to 500 ml ng ginger shots na ubusin natin within 4 days. Mga ganito kadami, 4 days lang. Konti siya kasi konti lang nilagay natin sa kanya na tubig. Tinadya kong konti ilagay na tubig para mas concentrated yung timpla natin. Mas matapang, mas effective, mas mabisa, mas maganda sa katawan. Mas pangit nga lang yung lasa talaga. Siyempre, papayag pa tayo hindi natin titikman. Siyempre, titikman natin yan. Ito pa rin sa ating trusted na manginginom. Tap natin. Ay, teka, konti lang. Okay, mahina lang. So, okay, shotin natin to. Cheers, bro. Tangin ang pangit. Puta, ang pangit ng lasa. Pangit ng lasa, pero yun nga ang point eh. Mabuti sa katawan yan, 100%. So, baka bukas kamukha ako na si Bong Navarro na ako bukas. Isang game drop na i-share ko sa inyo. Ito ang isang game drop para sa inyo lahat. Makinig kayo ha. Makinig kayo. Matatalo nito lahat ng teacher nyo. Gift versus blessing. Ang gift, maganda yung pagka-packaging. Appealing sa mata. Parang kapag in-experience mo siya, masarap sa pakiramdam. On the other hand, blessing. Blessing, hindi gaanong maganda yung pagka-package niya, yung pagka-present niya, hindi siya appealing tignan. Pag in-experience mo siya, pangit sa pakiramdam, hindi masarap, hindi fulfilling. Pero, ang effect talaga niya, heaven. So, pagdating sa discussion na to, palaging baliktad. Ito yan eh. The path on the way to hell feels like heaven. The path on the way to heaven feels like hell. Ang daan, papunta sa heaven, ang pakiramdam niya, mahirap, challenging, hindi masarap, mapait, pangit lasa. Pero ang daan, papunta sa hell, is masarap, appealing, nakakapag-satisfy ng cravings, matamis. Yan ang game ko sa inyo ngayon, di ba? Talo lahat nun ng mga teacher nyo. Kaya saan nyo maririnig yun? Sa akin lang. Ang next naman natin is cookies. Hell. Gift. Dito naman tayo sa next recipe. Para sa complete measurement, di ba yun? Cup of butter. Uy, i-fold lang natin to sa saglit. Yung dati, sinalang ko eh. Ito hindi. Ibang method yung i-ano natin. Hindi natin siya 100% comparable. Hindi natin siya 100% na maikumpara. Kasi kung method natin dun sa unang gawa natin at yung method natin sa pangalawa natin, magkaibang magkaiba. Maaaring very surface level lang yung natin. Yung comparison. Sa lasa lang. Tingin ko may secret dito eh. Konting fold lang. Parang ganito dapat Plastic dapat ang kinuha ko. Ewan ko kung magiging maganda yung resulta nito, pero di ba? Ano na lang tayo. Okay, magdadagdag na tayo ng asukal. May mga sugar packets ako dito. Gagamitin ko siya kasi sayang wala namang gumagamit nito. Yung asukal, ewan ko sa mga baking expert diyan, mga magagaling gumawa ng cookies diyan. Kung sakasakali mapapanood niyo tong video ko, isabihin nyo nga sa akin kung saan ako nagkakamali. Anong part process ko yung mali. Ito mali ito eh. Gumamit ka ng sugar ng Jollibee. Ngayon, dalawang klase ng asukal din yung gagamitin natin. Isa white sugar, hati lang. Yan. Meron na tayong konti. Ng brown sugar din. Ito yung challenging kapag hindi mo pinakuluan. Yan, ganyan siya. Ito, pastillas na ito eh. Lagyan mo lang ng harina, naka-vanilla extract o pastillas na yan. Pero alam ko ang pastillas margarine. Bro, ang hirap bro. Mali, dapat yung spatula eh, no? Medyo makalat, dog. To be honest. Sakit sa kamay. Wow. Pag nasanay ka dyan, para ka nalang gumagawa ng adobo dyan. Ano lang yun, madali pa sa madali. Para ka nagpiprito ng itlog na lang dyan. Gamit tayo ng itlog. 2 yolk. So, ang technique ko, mano-mano lang. Diyakin nyo dyan. Malamig naman yan, kaya safe lang yan. Malay mo, di ba? Ako talaga yung pinakamasarap gumawa ng cookies sa buong mundo. Hindi mo alam. Kasi dati po, nagtinda ako ng leche plan. Kaya sa alam ko yung mga ganyan dalawan. Incorporate lang natin yung egg.
Ay, gago. Sasabihin pa lang eh. Dahan-dahan lang. Ito dadalhin ko sa mga liligawan ko. Ang tanong, kung manliligaw ako. At least, diba? Saan nakakita? Bara ako, lalaki, marunong mag-bake ng cookies. Diba? Sablay man tayo nung una. Malatoni, start tayo pagdating sa pagkakamali. Mabilis tayong mag-adjust. Ito ang kailangan stricto sa sukat, yung dry. 1 cup. Mga technique ng mga professional, yung mga magagaling, sinishift pa nila to eh. Sinasala pa nila. Pero ako, hindi na. So, yan. 1 cup. Puta, gusto. Baking powder pala. Baking powder. Konti lang. Jerking soda. Meron ako nito sa CR ko eh. Inis ko ng CR. Half teaspoon. Pag sobrang dami. Kasi yung chocolate. Isang hiwain lang naman natin yan ng malalaki. Mga half inch. Mga ganong kalalaki. Kasi lalagay natin doon. So, yeah. Ligpit muna tayo. Dito pala. Final dough. Ayan o. Yan, ganyan siya. Medyo light yung color niya, dilaw. Ipipreheat na tayo ng oven. Lalatagan natin yung tray ng parchment paper. Scoopin natin to, lalagay natin doon at ibibake natin mga 8 minutes. Chill lang natin siya ng mga 10 minutes. Siyempre break time. Sa susunod ito pag-aaralan ko. Pero tingin ko mas mahirap to. Champion. Ito ang magliligtas natin sa struggle. So ito, syempre scoop ka lang. Ewan ko kung anong magiging shape nito pagka naluto. Sana successful natin siya maluto. Malalaki kasi yung chunks natin ng tsokolate para hindi tayo mahirapan. Ganito na lang gawin natin. Ipoporma natin to ng maganda-ganda. 3. Ganyan na lang. At least may korte, di ba? Scoop ka lang dyan, tapos magpa-flatten pa yan kapag naluto siya. Ngayon, konti lang muna para kung sakaling sumablay, magkakaroon tayo ng adjustment. Ngayon, sa point na to, ang adjustment na lang na magagawa natin dyan sa pagluluto. Kasi wala na na-finalize na natin yung pinaka-mixture natin Wala na, hindi mo na mababawi yan. So, tama na muna yan. So, lagay na natin siya dito. Testing lang to, pang testing lang. Bro, look at that! Bro, naman kung gaano kaganda yan. Ooh-wee! Yeah! Kunin na natin, naka 8 minutes na to. Yeah! Yo! This is raw, bro. Hilaw pa yung ibabaw niya. Ilalim, double check na. Yung ilalim niya medyo brown na Ito, hilaw pa siya. Tingnan pa. Pero, umalsa siya. Yung mali ko nung una, na-correct ko na. Which is hindi pag-alsa. Palsa nagkakorte na siya. Ngayon, ibabalik natin to. Inaalalayan ko yung luto niya. Kasi, yung ibabaw, medyo may browning na. Sisilipin natin siya. Hindi pa naman ganun kaluto. Uy, gago. Babalik natin. Another 3 minutes. Nabanggit ko yun sa mga video ko nun na parang may mga inilista ako dun sa video ko dati na. Tingin ko ito yung mga mali ko paglalagay na ganito, pagkakasunod-sunod ng paglalagay ng ingredients, pinuno ko yung butter. Pero nakikita ko kasi sa Reels, ganun ginagawa sa Facebook, sa internet, ganun ginagawa nila Pero ewan ko kung ba't ganun nangyari. Yung kanina, nilagay ko siya sa medyo malapit sa apoy. Kasi sa medyo gitna ko nilagay. Ngayon, ipinaibabaw ko siya. Inilayo ko siya sa apoy. Ang ina-attempt ko dyan is medyo humabol ng luto yung yung ibabaw kasi hilaw pa Yung ilalim may konting browning na. Ngayon yung ibabaw hilaw pa siya, parang malambot pa kaya chinek ko kasi hindi ko talaga alam Hindi ko talaga alam kung anong dapat ang maging kulay niya Kaya kumbaga alalay lang talaga, dahan-dahan lang. Habang naluluto siya, mas nagkakaroon siya ng mga crevices, nagkakaroon siya ng mga forma. Habang umaalsa, nabibiyak siya. Ganun. Another 5 minutes. Medyo na-stop natin yung pagluluto niya. She's still on my mind. Yeah. To be honest, yung shape niya at color, hindi ganun ka best. Hindi ganun ka 10 out of 10 tayo. Mabango. Siya. Hindi ko niluto lahat. Titikman natin siya. Yung ilalim niya, to be honest, medyo sunog. May mga part na sunog, pero may mga part na dark brown. Siguro sa pag-asukal na yan, or sa pagkakaluto. Pero tikman natin siya. Ito yung... Interesting. Interesting yung lasa niya. Pag kinagat mo siya, crunchy yung ilalim niya. Pero, yung ibabaw niya malambot.
chewy yung ibabaw niya. Medyo overpower yung lasa ng egg. So baka magbawas tayo ng isa pag inulit natin to. Pero so far so good. Okay siya. I mean, mas better sa dati kong gawa. Mas better. Better sa dati kong gawa. Gagaling pa tayo dyan. Basta bigyan nyo ako ng ingredients, gas, yo. Gagaling pa tayo sa paggawa niya.